Manong Chavit Singson dahil may qualification naman po at may kakayahang mamahala bilang kaagapay ng ating Pangulong Sara Duterte. Sara Chavit po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po, hindi ako marunong ito magsalita, pero yung kakayanan namin kung paano namin makukumbinsi si BP Sara, amin na po yung problema. Hindi na problema yun. Magandang hapon po. Ako po si Raquel Espina. RN po ako. Ang tatay ko po is Marcos Loyalist. Saka ako rin po. Kaya nung butaan po talagang nabudol po ako ng anak niya. Dahil ang tatay niya po maganda po ang pamamalakad noon. Ang katunayan nga po, bumisita pa yan doon sa probinsya namin. Tapos kasi yung lolo ko barangay chairman, barangay captain doon, nagkita po sila noon. Kaya hangang-hanga po ako sa tatay nila. Ngayon po iba na po ang pamamalakad ng anak na kaya nagano po ako. Hindi na po ako sa tatay sa anak niya. Kaya kay President Sara na lang po ako. Yun lang po. Kasi noong 2023 po, namatay po yung anak kong binata dahil na-vaccine po yun. Pero ang bilis po ng tulong ni Vice President sa akin, financial, at saan po. Katunayan nga po, yung OBB po, ngayong Thursday, nagbigay din po ng tulong sa tiyohin ko, Japanese-Filipino, namatay din po. Nagbigay din po siya ng tulong financial. Salamat po at kay Kong Harold Duterte, maraming salamat po sa padala niyo po. Thank you very much. Magandang hapon po sa ating lahat mga kasama. Kami po, ako po si Melchor Pulade. Ang aming napag-usapan at ang ating napag-usapan ngayon ay tungkol sa ating adikain na maging Pangulo ang ating Vice Presidente at sana suportahan din natin ang ating dating gobernador na si magiging Vice President natin si Manong Chavit Singson. Ang mga iba pa mga detalye na sabi na lahat mga kasama ko, yun lang po. Maraming salamat po sa atin lahat. Mapagpalang araw sa lahat. Ako po ay si Ginoong Cecilio de Paz, dating Marcos Loyalist, pero ako ay umalis na, matagal na. Ito lang ang masasabi ko kung bakit nagkaroon ng isang matibay na deklarasyon ang mga dating Marcos Loyalist ay dahil sa isang pambansang problema o pambansang interes na hindi nasusolusyonan. No? Considering na ang ating pamahalan ay hindi perpekto, pero kailangan mailapat, maihatid, maibigay, maihandog ito ng maayos sa mga mamamayan. Dahil ang pagboto sa halalan ay hindi isa lamang karapatan o mandato ng mamamayan Pilipino. At hindi rin karapatan ng mga politiko na nanalo bilang sa kanilang mga posisyon ay gagamitin ito na para alipinin ang bawat isa sa ating mamamayang Pilipino, lalo-lalo na yung mga ordinaryo na madaling itong bilugin. Ito lang ang gusto kong paikliin na kung nandun tayo, mga vloggers and also nandito sa mga ano ang inyong itatanong? Ako magbibigay ako ng tanong. Kayo kunwari ang politiko. Pagpipiliin ko kayo sa dalawang klase ng paninindigan. Inulit ko yan kanina, integridad o prinsipyo. Kapag ang pinili mo ay prinsipyo, hindi kita iboboto. Bakit? Kasi alam ko, para kang kawayan o dahon na kung saan ka ipaling, susunod ka na lamang. Kumbaga, ang nagdidesisyon sa'yo ay iba na mayroong personal na interes at layunin. Hindi ikaw
na ang desisyon mo ay nakabase do sa pambansang interes at interes ng mamamayang Pilipino para ikaw lang ito ng ating bansa. So, ibig sabihin, sinusuportahan mo lang ang bulsa o ang yaman ng ibang tao, hindi ang kabuuan ng tao. Pangalawa, ang politiko, o magmula sa, ito gusto kong yan sa inyo, no? Ang simpleng tao na nagparehistro sa COMELEC o sa COMELEC ay nagiging politiko, tama? Nagpapayar sila na COC. So, nagiging politiko sila. Once sila ay naging politiko, at yan sila ay nanalo, tinatawag na silang politika. So, sa politika, mandato po yan. Yung mandato na yan ay tatlo, nabanggit ko kanina. Pangangasiwa, pangangalaga, at proteksyon. So, yung tatlong konsepto na hindi natin nakikita sa mga elected officials natin, ay hindi na dapat natin tinatangkilin. Dapat po maging aware tayo. Una, ang pamumulitika, lalo na sa halalan, ay isa pong kabiguan, kapalpakan, kamalian nating mga butante. Huwag tayong magpapaalipin, magpapamanibula sa salapi, doon sa mga bulador o yung mahilig lang magsalita, na puro imahinasyon lamang ang binubuo sa ating kaisipan. Bagkus, tingnan natin yung kanilang magagawa. At para sa ating na nandito, sana magkaisa tayo. Magkaroon tayo ng isang solidong mithiin. Ang interes natin ay ano? Pambansang interes na masolusyonan ito. Kasi kung mananatili tayo sa ugaling hierarchy, colonial system, mananatili tayong hindi malaya. Alam mo, sa tingin ninyo malaya tayo. Dahil yan, nakakapaglakad tayo, pero that moment, hindi. Hindi tayo lubusang malaya as long as na ang konstitusyon natin ay hindi gawa ng mamamayang Pilipino. Kundi ito ay gawa sa mga panyagang sumakop sa ating bansa na hanggang ngayon sila ang namumuno, sila ang umaalipin sa mga politikong iniluluklok natin dyan sa Kongreso o sa House of Representatives at sa Senate at yung ibang presidente na kaya nilang paikutin sa gusto nilang interest at layunin. Salamat po. Ito lang may share ko. So, i-share ko lang ang aking support. Bakit po ako nag-back out sa Marcos loyalist, no? So, I am a beneficiary of former President Ferdinand Marcos Sr. Ako po isang, nung panahon, ako po nakakatanggap ng Not-Riban, no? At narinig ko nung panahon na magandang pamumuno ng ating former President Ferdinand Marcos, only nakikita din natin ang gawa ng Senior Marcos. Nakikita natin yung kidney center, Meralco, yung mga daan ng panahon ay sa ating Pangulong Ferdinand Marcos. Until na dumating ang panahon na tayo po'y buo at sumusuporta pa rin sa Ferdinand Marcos Jr. Kung naalala natin noong 2016 na siya po'y tumatakbo bilang Vice President. No? Siya po'y hindi nanalo. Ang nanalo po ang Vice President Leni Robredo. So saan po natin nakikita ang solid Marcos? Mayroon ba? Bakit hindi siya nanalo noon? Yun po ang ating kuhanan ng base, no? Basihan. Noong panahon na kami po'y nagpuyat-puyat sa Supreme Court upang ibigyan ang kanyang boto sa recount. No? So, hindi pa rin natapos ang aming suporta pagka-loyalismo panahon ng mga Marcoses. So, 2022 ako po ay isang umiikot ng national campaign sa Visayas at Mindanao. At doon ko rin nakikita kung gaano kamahal ng mga Pilipino ang bansang Pilipinas.
Noong ang po'y panahon na umiikot sa Visayas, lagi akong binubuntutan ng media at sinasabi, bakit ipinaglaban mo ang magnanakaw na politiko? Ang sagot ko bilang isang campaign manager, kaya nga siya tumakbo para po patunayan na siya po ay hindi magnanakaw. Yun pala, ngayon ako po ay isang nabudol. Nabudol po kami dahil po ako po isang nakapagbigay ng buto sa dating ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa rin natapos ang aking pagod sa 3 buwan umiikot sa Visayas at Mindanao. Nanalo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, hindi ko na siya Pangulo. Dahil napatunayan natin ng 2024, suna niya, ang sabi niya, may 5,500 flood control. Isang linggo pa lang nakalipas sa kanyang sona, ang ating kalikasan nagbalibit sa kanyang sinasabi. Ano ang napala ng nating mga Pilipino? Mayroon po ba napakita na programa ang ating Pangulo dahil sa kanyang pangako, continuity and integrity? May integridad ba tayong mga Pilipino sa ngayon ng panggoberno? Wala. Bakit ang ating mga kapwa Pilipino na doon sa ibang bansa at minamaliit, hindi tinatanggap ang pera dahil sa kulang? Anong integridad ang mayroon tayo? Di po ba pinagbaba ng ating integridad ngayon? Sa noon po, noong panahon ng Pangulong Duterte, lahat ng mga Pilipinong OFW, kinikilala ng mga dayuhan at kinakaibigan dahil sa integridad ng ating Pangulong Duterte. Kung ngayon, gusto niyo pa dating ibalik ang integridad nating mga Pilipino, kaya ibalik natin ang Duterte sa Pilipinas bilang Pangulo at samahan natin ang Vice President Chavez Singson na siya po ay mayroon pong pagmamahal para sa bayan. Siya po ay may tunay na puso para sa mga Pilipino. Bakit ko nasabi? Kung titingnan natin ang kanyang nasasakupan sa bayan ng Ilocos, nakikita natin kung paano siya namumulong sa kanyang bayan ng Ilocos. So kung titingnan din natin ang bayan ng Davao City na pinamunuan ng ating Presidente Sara Duterte, sa awa ng Diyos, ngayon po ay maunlad na bayang Davao. Nandoon po ang mga investor, nandoon po ang development ng Davao sa panahon ngayon. Kaya po ako po'y naniniwala kung magkatandim ang ating Presidente Sara Duterte at Chavez Singson, ang nagawa ng Davao at Ilocos, kayang gawin din sa buong Pilipinas. Kaya po, suportahan natin ang kapakanan nating mga Pilipino. Hindi po suportahan natin ang kapakanan ng sariling interes ng mga politiko. Ipaglaban ang kinabukasan ng ating mga bata, mga anak, apo o sa bagong henerasyon. Tayo po magkaisa. Pilipino tayo, mahalin ang Pilipinas. Sara Duterte at Chavez Singson, 2028 President. Hello po, good afternoon po sa lahat. Ako po ay dating leader ng UNITEAM nationwide at ICI po, International Crusade INC. Voluntary leader lang po kami. At kahit saan ako dito sa ACR, pinupuntahan namin at on call lang sa probinsya. Ginagawa ko yun dahil naniniwala po ako na ang bawat politiko, once may nakikita kang ginagawa at pinapaganda ang Pilipinas, makikita natin sa dating Marcos Sr. na ang dami niyang nagawa. Kaya sinusuportahan ko si BBM na gano'n din ang gagawin niya sa kanyang ama. Subalit, ang nangyayari,
nangyayari, hindi pala kaya niya gagawin ang nangyayari, ang ginagawa ng kanyang ama. So, bilang leader po, at pinagmamalaki ko noon na dapat si BBM iboto at maging Pangulo para nagpuunlad ng Pilipinas, hindi ito nangyari. Isang masakit po ito sa bilang leader ng Uniteam na hindi nangyayari at isang kahihiyan po ng bansa ngayon. So dapat, nandito ako ngayon para ipakita na isa din ako sa nagising, sa sumusuporta mula pa sa kanyang ina bilang friend of Imelda Marcos. Sumusuporta ako dyan at sa Uniteam. So sana ang pagpakita namin ngayon magkaroon ng pagising sa madla na ang bansa natin ngayon para walang direktiba at walang timon, wala pong patutunguhan. So sino po ang maging timon sa ngayon dahil ang Pangulo natin hindi natin maasahan maging timon? Tayo po dapat. Dapat po ang botante may integridad. Tama po yun, si Sir, na dapat po hindi lang sa politiko ang may integridad. Dapat po ang bawat botante maging responsible at may integridad sa bawat pipiliin na mamuno sa bansa dahil ang mga nakaupo ngayon bilang public servant ay hindi ginagampanan ang kanilang tungkulin. Inuuna nila ang kanilang sarili. Napakasakit na ang bansa natin lugmok, subalit hindi aware ang marami. Dahil pa natin ang napandinig sa ngayon. Dahil sobra-sobra na po talaga ang mangyayari, subalit pinagtakpan pa rin at hindi hayag sa lahat. Marami na po mga nag-analisa na ang bansa natin ganito na nangyayari, subalit marami pa po hindi aware. So itong declaration namin to support VP Sara Duterte at Chavit Singson, ito lang po ang nakikita naming lugar sa Pilipinas na tunay na may malasakit sa kanilang mamamayan na pinaglilingkuran. Ang laki po ng Pilipinas. Ang dami pong city. Subalit ang lugar na to ang makikita natin na may malasakit at binagampanan mula sa kanyang puso ang paglilingkod at hindi sila kayang diktahan ni numan. Ito ang inihay namin ngayon si Bibi Sara bilang presidente at Chavit Singson na nakikita namin may kaliwanagan sa bansang ito. Once ito ang mamumuno, nakatuon ito sa tungkulin kung paano gagampanan at maglilingkod ng tapat na hindi kaya diktahan ni numan. Kaya mga kasama, mga kapwa ko Pilipino, Sara